Hello po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nika, may third eye ako. Hindi na ito bago sakin. Mga multo, aswang, elemento or what, pero etong experience na ito ang tumatak sa isipan ko. Hindi lang kasi ako ang nakaranas, halos buong section namin. Akala ko lang talaga nababaliw ako or what kasi wala talagang explanation ang mga kakaibang nakikita ko. Hope you like it guys. Nursing students kami. At expected pag nursing student madaming gawain na kung ano-ano. Finals namin nun sa Physical Education 1 at cheer dance ang kailangan naming i-present. Dahil gusto namin na manalo, nag-overnight kami sa place na alam naming safe kami, which is Bakawan so-called peace. Nung umaga okay pa kami, masayang nagdasal muna kami, syempre sign of respect. Hanggang sa naghapon na, nagpahinga muna kami. Ako hindi na maganda ang pakiramdam ko, kasi may nabulabog na ata kami dahil nagumpisa ng maglabasan ang hindi ko dapat makita. Hindi ko na yon pinansin kasi isa sa natutuhan ko ay hindi na dapat pinapansin ang mga multo o ano para hindi na sila sumunod sa inyo. Kinagabihan, nanood muna kami ng liga, same place. Pagkatapos kumain, pahinga and start na ulit ng practice. 9 PM, not exact time, practice pa din kami, inabot kami ng 12 AM ata. Hiwa-hiwalay kami ng pinagpapraktisan dahil bawat grupo may kanya-kanyang step. Nang bigla na lang nangisay yung isa kong kaklase na itago natin sa pangalang Rika. Inalalayan namin, kahit ako masama na pakiramdam ko, nilapitan ko pa din. Iyak siya nang iyak di siya mapatahan. Yung mga lalaki naman, bubuhati na sana siya pero bigla siyang nagwala, iba na kutob ko. Naglabasan na naman sila at yung iba mga nasa likod na namin. Maya-maya yung iba kong kaklase, pinagpakitaan na din nila, wala silang piniling mga kaklase ko na hindi sila makikita. Nagpakita na sila sa amin sa buong section namin. Nagkagulo na, nakabulabog kami. Hindi na namin alam ang uunahin, yung kaklase namin na nangingisay o yung mga iba naming kaklase na nag-iiyakan na dahil sa takot. Hindi namin alam na sinapian na pala yung nangingisay. Pero bigla na lang siyang naging okay. Yun ang akala namin na tapos na. Napagdesisyonan namin na magsiuwian na. Kami nakitulog na lang. Kinabukasan, okay na lahat, finals na. Naging okay ang lahat pero sa hindi namin maipaliwanag, naging tahimik si Rika, yung hindi mo talaga makakausap. Nag-iba din yung ugali niya. Kung kakausapin mo tititigan ka lang niya sa mata. Pinili kong lumayo sa kanya dahil alam ko may sapi pa siya. Pero ang binalingan pala nung kaluluwang sumapi kay Rika ay yung isa kong kaklase. Ayon sa kanya nanlalamig siya at parang humihiwalay ang kaluluwa niya sa kanya, namamanhid ang katawan niya. Dinala namin siya sa simbahan, pinagdasal pero wala. Sinabi nung isang nasa simbahan, pumunta na daw kami sa albularyo, kasi hindi naman daw namin matutulungan ang sarili namin ng kami-kami lamang. Pumunta kami sa may sentro ng bayan, may albularyo doon. Nagawan niya ng paraan ang sa kaibigan ko, pero yung kaluluwa pala lumipat ulit kay Rika. Si Rika noon ay nasa kanilang bahay, hindi daw makausap ng maayos, tulala na naman. Sabi sa amin ng albularyo ang sinasapian daw ay yung mga mahihina ang mga resistensya, yung mga gutom or yung mahihina ang pananalig sa Diyos. So yun nga, ang ginawa namin dahil ayaw nga sumama ni Rika sa albularyo, pinaniwala namin siya na pupunta kami ng Galan, pero pagkadating namin sa bahay ng albularyo nagwala na siya. Lalaki na ang naghahawak pero walang nagawa, pahirapan bago may higa sa papag. Madaming ginawa kay Rika, akala namin tapos na pero maya-maya nagwala na naman siya. Sabi sa amin ng albularyo madami ang nagambala namin na naninirahan sa lugar na yon, hindi raw namin nakuha sa dasal at galit na galit ang mga ito sa amin. Si Rika lamang ang napasok nila dahil hindi nila mapasok ang iba. Nahimasmasan ng konti si Rika nang may itinapal ang albularyo sa noo nito.
Inihatid namin siya sa bahay nila para na rin masigurado namin na ligtas siya at hindi na magwawala. Pero yung mga sumasapi pala sa kanya anden nag-aabang sa bahay nila nauna pa samin, inaantay ang kaibigan kong latang-lata na. Pagkahiga agad niya sa kama niya nagsisigaw na naman ang kaibigan ko. Napagdesisyonan namin na bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, tinirikan namin lahat ng pwedeng matirikan ng kandila at nagdasal kami ng payapa. Pagkatapos nun, yung pakiramdam ng lahat gumaan at si Rika, hindi pa rin makarecover, masyadong nagamit ang katawan niya. Sa ngayon, tigil na siya. Pero hanggang ngayon, trauma pa rin sa aming lahat, sariwang-sariwa pa. Hindi na rin kami gumagawi sa lugar. At lagi na kaming nag-aalay ng dasal sa mga lugar na aming pinupuntahan.